Hello guys, good afternoon. Anong oras na? Alas 10 na. Alas 10. Ngayon iniluluto ko yung niluluto ko kahapon kasi inano ko lang siya, nilaga ko lang siya, di ba? Ngayon niluluto ko na yung ng anak ko dahil hindi na ako pinapunta kagabi. Kaya siya na lang pupunta rito. Ngayon pinapalambot ko para lalong lumambot, di ba? Alam nyo, ito lang sa mga tao. Katulad ko, tao din naman. Alam nyo kung may pangarap kayo sa buhay, iayos nyo yung buhay ninyo. Lagyan mo ng disiplina ang pagkatao mo. Disiplina ka. Disiplinahin mo yung sarili mo. Kasi, kung hindi mo didisiplinahin yung sarili mo, hindi mo maano sa sarili mo na magtagumpay ka. Kasi, hindi ka nga nagdidisiplina di ba? Kasi kung meron kang ninanais na makamtan mo, nang hindi ka pabigat sa mga kasi halimbawa tinutulungan ka na tapos wala ka pa rin kinikilos para sa sarili mo, hindi maganda yun. Kasi siyempre lahat ng tumutulong sa'yo, hindi naman lahat ng kapatid mo matutulungan ka everyday niyan, araw-araw niyan, kasi kanya-kanya nga kayong pamilya, di ba? Tapos ito'y ano lang yung kwento lang natin sa ating parang magkaroon tayo ng pag-isip sa mga ginagawa natin sa araw-araw. Yan. Kung meron sa inyo isang tumutulong, panghalagahan nyo yun. Tapos, yung mga ibinibigay sa inyo, gawin mong para hindi naman magsawa yung magbibigay sa inyo. Kasi kung nagbibigay sa inyo tapos wala kang ginagawa para sa sarili niyo, hindi kayo magsisik para sa sarili niyo, magsasawa ang magbibigay sa inyo. Kasi lalo na kung nakikita niya na bigay naman sila ng bigay pero walang napupuntahan. Paano hindi niyo dinidisiplina ang sarili ninyo? Totoo po yun. Disiplinahin mo ang sarili mo, ituwid mo yung mga mali mo, at saka iwasan mo yung mga kaibigan na hindi naman nakakatulong sa pamumuhay mo. Dahil kung sila nga, gano'n ang buhay nila bakit ka papasama sa kanila? Yun ang isipin nyo palagi. Yung maging asenso kayo, ipakita nyo sa mga, halimbawa, tinutulungan ka ng kapatid mo, tinutulungan ka ng sino. Ipakita mo sa kanila na nagpupursige ka sa buhay mo. Ganon. Meron kang tawag dito, meron kang pangarap, meron kang gustong makamtan, hindi lang yung nanggagaling sa kanila. Ganun po yun, para mas maganda. Kasi alam nyo, kahit na binibigyan kanila, kung hindi ka kumikilos, kung hindi ka gumagawa ng paraan para makita nila na talagang nagpupursige ka, magsasawa yan. Kahit pa magulang mo yan. Totoo lang. Bigay ng bigay, tapos hindi ka naman marunong magpursige sa buhay mo. Yung iba nga dyan, sila mismo ang nagpupursige sa sarili nila Tingnan nyo, ang dami ng gumawa sila ng video, ng YouTube. O, di ba? Gumawa sila ng YouTube, na sila. Kumbaga, gawa ng YouTube. Ngayon, barong-barong ang bahay, biglang hindi na barong-barong, di ba? Kasi nasa tao po yun. Disiplinahin mo yung sarili mo at isipin mo sa sarili mo na kung kaya nila, kaya mo rin. Ganon. Kasi, sa totoo lang po, sa akin lang, kasi wala akong pakialam sa ibang tao din. Siyempre, halimbawa ako, sa lahat ng mga kapatid ko, may mga sarili silang bahay, masarili silang lahat sila, may mga magandang buhay, nakatapos yung mga anak. Yung anak ko, lang, di ba? Pero ako, nagpursige sa buhay ko. Kasi kahit papaano, ang asawa ko kasi, akong baga, meron naman sila nung araw pa. Pero nasa akin, ako, hindi ko nakikita nagpursige asawa ko. Di ako ang pursige. Nagpursige ako sa buhay ko. Totoo lang. Pursige sa buhay ko. Nakamtam ko yung gusto ko para pagdating ng araw. Kasi inisip ko palagi dito yung anak ko Yung anak ko palagi po iniisip ko, hindi yung kung sino pa man. Kasi hindi naman lagi ako hihingi lang sa kapatid ko
Hindi ako laging hihingi sa mga tulong, yung gano'n. Yung magkaroon ka ng ano sa sarili mo, yung gano'n. Hindi baling ang ikaw ang tumulong, wag lang ikaw ang tutulungan eh. Parang gano'n, di ba? Puti na naman ang buhok ko, nakakainis talaga, oo. Gano'n, konting salita, konting ano lang to kasi totoo lang po yun. Kapag ikaw binibigyan, sinupin mo yung binibigay sa'yo, at tapos ipakita mo doon sa nagbibigay sa'yo, nagpupursige ka sa buhay mo. Para sipagin naman yun. Halimbawa, kapatid mo, kaya sino man yung ano na yun, tapos ano ka ng ano, bibigyan kaya kasi nakikita niya ano, pero babayad-bayaran mo sa kanya unti-unti yun. Kumbaga, ano, ang pag nakikita niya na magkakaroon ka ng idea sa sarili mo na umunlad. Ganon. Hindi yung press na lang kayong nandyan, nakakulong, ganyan, ganon. Kaya ako, hindi ko, sa totoo lang, hindi ko na ano sa sarili ko yung kahit ano pa ako, bata pa ako nung talagang gusto ko may mga tinda ko eh. Totoo lang. May mga tinda ko, may mga ano ko. Basta ganun ang buhay. Hindi pwedeng pumimili ka lang sa isang tabi. Halimbawa, yan, may business ka nga, mahina. Gumawa ka pa ng isang business. Dagdagan mo yung business mo na yun. Halimbawa, magluto ka. Yan yung sa Facebook. Tulong lang to, ay tulong lang naman. Sa totoo lang, ako di ako marunong magluto nung araw eh. Totoo lang po. Nagturo lang sa akin mga kapatid ko eh. Pero hindi ako marunong magluto dahil nagpapaluto pa ako sa kapatid ko nung araw dahil ako wala akong tigil sa pagtatrabaho nung araw eh. Totoo lang. Dahil ang ano ko eh pa ano ko sa parlor yun ang pinakatrabaho ko eh. Tapos nagpursige sa buhay ko. Nag-aaral ako dati, grade 1, grade 2, grade 3. Basta sa elementary, high school, hindi ako nahihiya. Basta ako yung mga dala pang paninda ko. Totoo yun. Kasi kahit paano, may baon ako. At least kahit paano, nakakabili ko ng gusto ko. Halimbawa, meron na kaming assignment, meron kami hindi na ako humingi sa mama ko eh. Meron na ako eh. Kasi nagtitinda ko ng papel, nagtitinda ko ng lapis, ballpen, pambura. Lahat ng gamit sa school, nasan sa isang supot na bag ko. Totoo po yun. Ako, mga notebook, hindi na sila lalabas. Nandito na sa akin. Diba? Tapos may libre silang pandesal. Nung araw, pandesal. Tapos gagawa ako ng yema. Nung araw, totoo po yung sinasabi ko. Hanggang ngayon na nagkaroon na ako ng apo, nagkaroon na ako ng lahat, tumanda na ako, ilang taon na ba ako, Diyos ko, ito pa rin ako. Kumbaga, hindi ko rin yung sarili ko na bakit binibigyan naman ako ng asawa ko, dito nga lang ako, bahala ka dyan. Mga ganun, hindi po. Totoo lang po. Talagang ako dahil sa mga anak ko. Basta nagkaroon ka ng anak, kailangan isipin mo yung anak mo eh. Hindi ng sarili mo eh. Anak mo na. Kaya konting pera na meron ka, itaon mo dun sa business mo. Maggawa ka ng mga kung ano-anong kakaning dyan. Maggawa ka ng kung ano-ano. Kung anong gusto mong maisip mo. Ganun kasi ako. Minsan nga nagtinda pa ako sa kalye ng Nagtinda pa ako sa kalye ng mga pagkain. Ako daw nahihiya talaga nung araw. Kahit niligawan pa ako dyan, walang pakailan. Basta ang mahalaga may pera tayo. Tapos hindi tayo, ganun ako eh. Ganun. Ngayon, konting, kasi di ba pag wala kang pera, hindi ka sanay. Kumbaga, mainit ulo mo. Nag-aaway kayo. Di ba? Ganun. Sanayin mo ang sarili mo paggising pa lang ng umaga. Di gabi bago ka matulog, alam mo na gagawin mo kasi bakit ka mo. Gabi pa lang inisip mo na eh. Gawa kaya ako ng ganun, tapos ilagay ko sa Facebook. Unti-unti makikilala ka. Ganun, totoo po yun. Kasi ako, hindi mo na kilala dito, ate ko lang eh. Oo, totoo lang po. Ang ginawa ko kasi binigay lang sa akin ni ate ko yung yung umisi niya. Ay, naku, hindi ako marunong magluto. Talagang tira ko yan. Yan ako yung luto-luto na yan habang nakiate ko pa yung umisi niya. Nagka-practice na ako magluto. Kaya nga sabi ng customer eh, ano to? Nilaga? Sagot ko, hindi, sinigang, ano ka ba? Yun. Kasi nga, mali ang timpla, mali ang pero binili pa rin nila, kumain pa rin sila. Ganun nung, diba? Kasi, kapag gusto mong mabuhay sa mundo, gagawa ka ng paraan sa mabuting paraan lang naman. Hindi yun sa masama. Kaya kapag ikayo may tumutulong sa inyo, pangalagaan yung tumutulong sa inyo at pakita nyo na masipag kayo, magpursige kayo sa buhay ninyo. Yan po ang aking sinasabi, totoo po yan. Para hindi tamarin kayong tulungan. Yun po yun. Mahalin mo lahat ng binibigay sa'yo.
Totoo yan. Kaya kayo, mainam na matuto sa buhay. Disiplinahin yung muna ang inyong sarili. Kasi ako, dinisiplina ko sarili ko eh. Bago ko, bakit kanyo? Kasi ako, ako nung araw, hindi naman walang hiya. Hindi ako mahilig makipag-anuhan, yung ganun. Kasi, hindi ako nasanay eh. Hindi ako nasanay nung umpok-umpok, hindi ako nasanay ng ganyan. Nandun lang ako sa namin, at ako yung nagtitinda, wala akong pakialam sa mga tao. Sarili ko, ganun. Hindi ako nakikialam sa mga tao. Kaya lang pag nasa ibang bansa ka, makikisama ka lahat. Kasi nasa Pilipinas naman ako, marami naman akong customer kasi nakikisama naman ako. Pero hindi lang ako mahilig makipag-anuhan. Ganon, yun ang ibig sabihin. Kaya kung kayo, totoo lang, na meron kayong tumutulong sa inyo, pursigihin yung sila naman ang tulungan niya sa susunod na may edad na siya. Ganun yun. Hindi yung habang panahon na lang na nandyan kayo, tulong na lang sa inyo. Ganun yun. Kailangan, aalihin mo na pagtanda nito, ako naman ang nito, magbibigay din ako sa kanya. Yung mga ganun, kahit na hindi sa inyo humihingi. Prosigihin ang sarili nyo. Excuse. Kayo, tawag dito, magsikap kayo. Wag na hindi kayo magsisikap, lalo na napakahirap ng buhay ngayon. Ako, Diyos ko Lord. Talagang hirap ng buhay ngayon. Kaya ngayon nga, tingnan nyo. Dati hindi na nga ako magluluto. Kasi nga po, pagod na ang katawan ko sa maghapon doon sa aking mga gawain dito sa bahay. Sabi nung aking hari, magpahinga na. Ako, wag na ako ano mga ganyan. Ngayon, siyempre, sa hirap ng buhay ngayon, may mga apo ako. May mga kailangan akong tulungan, may mga kailangan akong Mahirap naman wala kang perang maiabot, di ba, kapag kailangan nila. Yun naman ang akin. Kasi pag tanda mo, pag wala ka nang pupuntahan kundi diyan ka lang sa bahay, di ba? Mamaya, hindi mo na siya matulungan. Kaya ang ibig ko sabihin, yung mga tinutulungan naman na tao, kailangan magpursige sa buhay. Hindi ka naman kailangan magreklamo sa buhay mo eh. Wala kang dapat ireklamo. Kasi buhay mo yan. Lahat ng ikaw gagawa. Ang Diyos lang ang maaawa sa'yo, di ba? Kaya ang sabi nga nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kakaawaan ka ng Lord kapag nakikita ka niya nagpupursige ka sa buhay. Totoo lang. At saka lahat ng mga pinagsikapan mo, sinupin din ng mga bibigyan mo. Mahirap mawala ng ibang nakatotoo lang po yan. Hanggang ngayon wala pa anak ko, malambot na yung ewan ko sa kanila kung kailan nila kakainin yan. Totoo po yun. Sa lahat ng mga sinasabi ko, totoo yan. Ako hindi ako mag-i-stress para lang masira ako, para lang ako yung magkasakit. Hindi ako ma-stress. Ayoko ma-stress kasi totoo lang po yan. Pakahirap ma-stress. Lalo na ngayong taon na to. Totoo lang. Mahirap ma-stress po. Ayan po yung ginawa ko. Ayan Pakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Ginawa ko yan. Paano? Maglilibang ako sa sarili ko. Di ba? Ayan. Kinulang pa nga po ng ng green. Binili ko lang po yun sa Hakin. May mga mamahalin pero sa Hakin na lang binibili ko kasi pang ilalagay ko lang doon sa pangpatong na yan. Tapos bumalik ko ng mga ilaw Christmas light. At least maganda yung aking tindahan, di ba? Alam nyo, sa totoo lang po, yung aking mga sinasabi, isipin nyo rin. Totoo yan. Kung talagang kayo gusto nyo umunlad, nasa sa inyo yan. Nasa inyo yan. Ang pagsisikap ng tao, nasa sarili mo. Tapos nasa Diyos ang awa. Lagi mo lang siyang babanggitin araw-araw. Lagi mo lang siyang pasasalamatan araw-araw. At mararamdaman mo yan. Huwag yung ang totoo lang, kung kayo mag-asawa o kayo magkakaibigan o kayo grupo-grupo o magjo-join kayo sa mga isang huwag kayong mag-aaway sa pera. Huwag niyong pag-awayan ng pera. Totoo lang. Kasi kami mag-asawa, yan ang sinabi ko sa kanya. Kung pera ang pag-aawayan natin, wag na. Hindi tayo kailangan mag-away sa pera.
Kaya, pag ako may kailangan, hihingi ako sa kanila.